Senyor, magpalit tayo ng gamit upang malit ang mga kalaban. Sige, magandang ideya yan. Magkita na lang tayo sa Pampang Elias. Sige, mag-iingat ka, senyor. Senyor! Elias, bilisan mo! Ng vapor na ito. Wala na bang ibibilis, Kapitan? Hay! Nakakaatang ang nagdaraang kasko, bangka, mga indyong naliligo at naglalabas sa ilog. Nakakasira ng ganda ng kalikasan. Bibilisan ang takbo ng vapor tabo kung walang mga indyo sa Pampang, sa ilog o kung saan mang bahagi ng daigdig. Ang katalinuhan ng mga siyentista ang gusto kong bigyan ng pagpapahalaga. Dahil kung wala ang mga ekspertong siyensya, wala tayong pag-unlad. Kaya kailangang pag-aralan ito ng mga tao rito. Magtigil ka, Bensay. Karanasan lang ang kailangan upang mapaganda ang Ilog Pasig. Hindi na dapat kailangan mag-aral ng siyensya. Mga simpleng bagay lamang yan na naglalayo ng simpleng solusyon. Dapat lang humukay ng tuwid at malalim na kanal mula sa Ilog Pasig hanggang sa Maynila. At ang mahuhukay ng mga lupa ay tatabon sa Ilog Pasig. Malaking halaga ang kakailanganin upang may sakatuparan ang nais mo, Senyor Simon. At saan ka naman makakakuha ng ibang babayan sa mga manggagawa kung sakali? Piliting gumawa ang mamamayan, bata man o matanda, at saka wag bayaran. Wala nang magandang may bubunga yan, kundi kaguluhan lamang. Kaguluhan? Nagalsa na ba ang mga taga-Ehipto? Nagalsa na ba ang mga Hudyo labang kay Titus? Ngunit hindi tayo taga-Ehipto o Hudyo. Pinsan nang nagimagsik ang mga Pilipino. Ang panahong tinutukoy nyo ay matagal nang lumipas. Hindi na muling mag-aalsa o maghihimagsik ang bayang ito.
Kaya't pilitin natin gumawa ang mamamayan at huwag natin silang bayaran. Indyong English. Oh, Basilio, kamusta si Kapitan Tiago? Mabuti naman to ang kanyang kalagayan, Kapitan. Tungkol naman sa pag-aaral ng wikang Kastila at ipapatayong paaralan, hindi ako naniniwalang may sa katuparan ito. Nagkakamali po kayo. Kung hindi po kayo ay bukas namin makukuha ang pagtutulot ni Padre Irene na binigyan namin ng dalawang istadyong kabayo na nangangakong tutulungan kami sa Kapitan General. At saan naman kayo kukuha ng pera? Nagambagan na po ang mga estudyante at may mga profesor na rin po na ang kalahati ay Pilipino at ang iba naman ay Kastila. Kilala niyo po ba si Macarais? Bukas palad niyang inalok ang kanilang bahay para maging isang paaralan. Sana ay magtagumpay kayo. O siya, pupunta na ako sa taas. Ano nga pala ang sabi ng iyong ama tungkol kay Paulita? Pinalalahanan lamang ako sa pagpili ng mapapangasawa. Ngunit pinuri ko sa kanya si Paulita na lahat na yata ng M ay nasa kanya na. Oo nga, maganda na, mayaman pa. Kaya lang ano? Huwag ka masyadong kabahan. Ang ibig ko lang magsabihin ay, kaya lang, palagi niyang kasama ang kanyang tiyahin na napakasungit, di ba? O Basilio, kamusta? Ikaw ba'y papauwi na? Magbabakasyon? At sino naman itong kasama mo? Kababayan? Hindi po, ngunit magkalapit lamang po ang aming bayan. Siya nga po pala sa gani. Balita ko'y sa sobrang hirap ng bayan na yun, hindi kayo nakakabili ng mga alahas. Hindi nga po. Ngunit hindi po sila bumibili dahil hindi naman po ito kailangan. Tara, uminom lang tayo ng serbesa. Libre ko. Hindi po, Senyor Simon. Hindi po kami uminom ng alak. Hindi umiinom? Ngunit ayon kay Padre Camora, ay nakakasama sa katawan kung palaging tubig ang iniinom. Di tulad ng alak, ang matabang na tubig ay nakakapatay ng apoy. At kapag ito ay nagalit ay maaaring lumawak at maging dagat na handang umasak at pumatay. At kapag ito'y uminit at naging singaw, handa itong tumunaw. Bueno, ako'y mauuna na sa inyo at ako'y iinom pa ng aking serbesa. Nakakatakot ang taong iyon. Hindi mo ba alam? Siya ang tagapagpayo ng Kapitan General. Talaga? Papasok na pala tayo sa lawa, Kapitan. Alam niyo ba kung saang dako namatay ang isang filibusterong nagngangalang Guevara, Rivera o Ibarra? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Tumingin kayo sa parting iyon. Ayon sa mga gwardyang sibil na humahabol sa tulisang si Ibarra, nang makitang wala na siyang ligtas, ay tumalon siya mula sa bangka at lumangoy. Tuwing lilitaw ang kanyang ulo ay pinapaulanan ng bala hanggang sa hindi na siya makita. At ang tubig sa dakong iyon ay nagkulay dugo. Kaya ang kanyang katawan ay Sumama sa bangkay ng kanyang ama, isa rin filibustero. O, Senyor Simon, namumutla ka yata. Ikaw, na isang manlalakbay, ay takot sa patak ng tubig na ito? Huwag mong tawagin isang patak lamang ng tubig ito. Ang lawang ito ay mas malaki pa sa kahit anong lawa sa Swiss. Kahit pagsamasamahin pa ang lahat ng lawa sa Israel. Marami na akong nakitang marino na nahihilo rito. Ama, may dumating na bang sulat galing kay Basilio? Oo. Ama, ano kayang pakiramdam mo kapag-aral sa Maynila katulad ni Basilio, no? Huwag kang mag-alala, anak. Dahil sa isang taon ay makakapag-aral ka na rin sa Maynila at magpakinis tulad ng mga babae noon. Talaga, Ama? Maraming salamat po. Sige po, at babasahin ko lang ang sulat ni Basilio. Anong problema, anak? Ang mga praya, tumaas na naman ang renta sa pinagsasakahan ng lupa. Magtibay ka, anak. Higit na mas malaki ang magagastos mo kung lalaban ka sa inihaharap nilang kaso. Bayaran mo na lamang ang rentang hinihingi nila. Ngunit ama, umaabuso na sila. Huwag pa umanhin ka. Ipalagay mo na lamang ng iyong salapi ay nahulog sa tubig. At sinakmal na ito ng malaking buhaya at ang kanyang kamag-anak ay sumama sa kanya. Hindi, walang sinong tayo ang makakakuha ng aking lupa. Lupa ko ito at ibibigay ko lamang ito sa handang mag-alay ng kanyang sariling dugo. Buhay ko ang puhunan dito, ama, kaya buhay din ang bayad nito. Ano na ang plano mo ngayon, anak? Dadalhin ko ito sa hukuman, ama. Ipapaalala ko lamang sa iyo, anak. Ang sino mong manalo sa korte ay mahuhubaran. Sapagkat na ipagbili na ng nasasakdal ang lahat ng kasangkapan, pati na ang kahuli-hulihang kasuotan.
Hubad tayong ipinanganak, Ama, kay hubad rin tayong mamamatay. Sino yan? Bakit kayo nandito? Nasaan ang 200 pisong buwis? Anong 200? Lupa ko ito! Dakpin ng taong iyan!